Welcome back mga kwentuhan. Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng mga kwentong safety. So ngayon po, pagkwentuhan naman natin, paano nga ba mag-compute ng frequency rate and severity rate? Tandaan po natin, isa po yan sa mga dapat alam i-compute or i-solve ng isang safety officer based on the disabling injuries na nangyayari po sa ating mga workplaces. Okay? Napakahalaga po niya kasi isa rin po yung data na kailangan maidagdag sa isang required na safety document na kailangan din pong isubmit sa DOLE. So again, ako po ulit si Reg Basto. Pagkwentuhan po natin ngayon, paano nga ba kino-compute ang frequency rate and severity rate, and magbigay tayo ng isang sample computation. Tara po, magkwentuhan po tayo. Kung gusto niyo po ng mga ganitong topic, okay, safety and health information, safety and health requirements, safety and health standards dito po sa Pilipinas, and guide po, lalo na po para sa mga bagong safety officers, please don't forget, subaybayan po yung ating mga social media accounts. Please mag-subscribe po sa ating YouTube channel, and please paki-follow na din po yung ating Facebook page and TikTok account. Isa po sa mga dapat isubmit na DOLE reports, okay, is yung tinatawag po natin na AEDR or the Annual Exposure Data Report na usually po sinasubmit every end of January. Okay? And please, pakicheck na lang din po, gumawa na rin po tayo ng video, okay, paano po i-accomplish yan pong DOLE report na yan, okay? Ngayon po, isa po sa mga items dyan, is nakalagay po FR/SR. Frequency rate and severity rate. So, dapat po marunong tayong mag-compute. Alam natin kung paano po kunin yung frequency rate and severity rate na yan. Okay? So, tandaan po muna natin na pag tayo po ay merong disabling injury from January to December of the previous year, meron tayong disabling injury, you have to compute for the frequency rate and severity rate. Kasi po, pag ang disabling injury po ninyo, the whole year is 0, hindi nyo na kailangan i-compute. Kasi ang lalabas po dyan, frequency rate and severity rate, 0 na din po. Okay? Ngayon, bago tayo mag-compute ng frequency rate and severity rate, bago tayo magbigay ng sample, tingnan muna natin, ano ba yung iba't ibang terms na dapat nating malaman dyan sa topic na yan. Ngayon po, ano ba ang formula ng frequency rate? Okay? Frequency rate is equals to the total disabling injury, okay, times 1 million over the total employee hour of exposure. So, isa-isay natin. Pag sinabi pong disabling injury, yan po yung mga injuries wherein hindi na makakabalik sa trabaho or makabalik man, hindi na makakapag-function ng maayos or magawa yung kanyang usual na ginagawa sa trabaho. Okay? Example po ng mga disabling injury is death, patay na yung empleyado, patay na yung worker, permanent total disability. Ano ibig sabihin nun? Permanente na and total function yung apektado. Example yan would be loss of sight of both eyes, loss of 2 arms, 2 legs, or combination po, isang arm, isang leg, or pwedeng isang mata, isang arm. Any combination po ng dalawa po sa kanila, and kasama rin po dyan yung brain injuries. Yan po example ng mga permanent total disability. And of course, we also have the so-called permanent partial disability. Ano naman yung permanent partial disability, Ang ibig sabihin po ng permanent partial disability, yan po yung nawala din po yung function ng isang empleyado or worker, because of a loss of a body part. Okay? So, ito po, mga examples ng mga pwedeng makonsider na permanent partial disability. Okay? Isa pa po, we also have the temporary total disability. So, ano naman yan? Yan naman po yung mga example, ng disability wherein hindi makakapasok ng ilang araw yung worker because of the injury, pero makakabalik pa rin siya. Meaning, a-absent lang po siya. Okay? So, yan po ang ibig sabihin natin ng temporary total disability. Okay? So, yan po yung mga example ng mga injuries po na disabling. Pag meron tayong disabling, naalala nyo po, we have to compute for the frequency rate and severity rate. Ngayon, ano naman po ang ibig sabihin ng non-disabling injury? So, pag non-disabling, meaning, hindi nyo sasama dyan sa formula. Hindi nyo sasama sa solution. Hindi siya i-consider dyan, okay? Non-disabling injury, yan po yung mga first aid cases,
medical treatments, or any injury po wherein kakayanin pa naman makabalik agad, no? Nung worker sa trabaho. Usually po, within 24 hours, kaya niya bumalik agad. So, yun po, mga non-disabling injury, hindi po natin sinasama sa computation. Next po, baka natatanong nyo, ano ba yung ibig sabihin ng 1 million sa formula? Yan, 1 million po is a constant number kasama sa formula, and ang ibig lang sabihin po niyan is 1 million employee hour of exposure, meaning 1 milyong oras na trinabaho ng mga empleyado. Okay, sinasama po yan sa computation kasi po yan, dyan may kukonsider yung sagot natin mamaya. Ngayon, dito po sa baba, ano naman ang ibig sabihin niyan yung denominator? Ang ibig sabihin ng denominator po natin, the total employee hour of exposure is ilang oras ba nagtrabaho lahat ng empleyado buong taon. Yun lang po ibig sabihin yan. So, kung isipin nyo, medyo mahirap i-compute yan. Okay? Kasi isipin nyo, hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng pinasok. Hindi lahat pare-pareho ng in-absent. May mga nag-overtime, may mga nag-undertime, may mga nag-half day, no? So, paano mo makukuha yan from January 1 to December 31? Well, posible naman po yun basta may nagmo-monitor, no? And also, that's why we have the so-called estimated value. I-estimate na lang natin. Ino-consider na lang natin na medyo pare-pareho na lang sila ng pinasok, okay? Na oras and araw ng trabaho, okay? So, and again, para mas lalong ma-explain yan, may video na po tayong ginawa dyan, how to compute for the total employee hour of exposure. Panoorin nyo na lang din po. Ngayon po, after natin makita yung formula ng frequency rate, punta naman tayo sa formula na severity rate. No, severity rate is equals to the total days lost times 1 million over the total employee hour of exposure. Okay? So, total days lost, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lang po yan is combination po ng total days na inabsent ng lahat ng disabling injury or total charges na meron po doon po para sa death, permanent partial, permanent total disabling injury. Okay? So, ayan po, may difference po yan na kasi po, yung death, permanent total, permanent partial, usually, hindi mo makukuha yan kung ilang araw umabsent yan. Unlike doon sa temporary total na babalik pa rin sa trabaho, di ba? Ito pong permanent total, permanent partial, tsaka death, hindi mo alam And yung iba nga dyan, di na makakabalik sa trabaho. So, pag gano'n, you have to consider yung charges na sinasabi po. And mas makikita nyo na lang po yan pagdating po natin sa mga sample problems po natin. And kung napansin nyo rin po, no, total days lost, ita-times natin sa 1 million, same explanation kanina, and divided by the total employee hour exposure, same explanation din po doon sa ating frequency rate formula. Ngayon, no, mag-sample problem naman po tayo. Okay? Ito po, meron po akong ibibigay na sample data na nakuha po, no, sa isang taon. Okay? As you can see, breakdown na po ito kada buwan. Okay? Tapos, binigay din po dyan, ilan po yung number of workers. Nasabi nga po natin kanina, pwedeng average manpower for the whole year, pwedeng yung peak manpower within the year, or pwede rin yung current manpower. Okay? So, depende na po kung anong piliin nyo dyan. Dito po, binigay na sa atin, 950 workers. Ngayon po, nilagay rin po sa given na inassume na lang po natin na bawat empleyado, no, nagtrabaho po ng 10 hours a day and pumasok po ng 320 days sa buong taon. Okay? So, yan po yung mga given. Ngayon, i-compute po natin yung frequency rate and severity rate. Ngayon po, no, let's try to compute for the frequency rate. So, frequency rate, alam naman natin, is equals to the number of disabling injury times 1 million all over the total employee hours of exposure. So, unang problema natin dyan, based sa given, ilan ba ang number of disabling injury the whole year or from January to December? Okay, ngayon tignan po natin, i-analyze po natin. January, anong nakalagay? 1 injured worker, no? Pero nakabalik din daw after 2 hours, no? So, meaning, it could just be a case of first aid or medical treatment. So, ibig sabihin, yung data na meron tayo for January is a non-disabling injury. So, hindi po siya isasama sa computation. Ngayon, no, for February naman po, dito medyo malinaw na. Sinabi na po diyan kaagad na wala tayong recorded na injury or illness, no, that would be considered as disabling for February. So, wala din po diyan. Ngayon, pagdating po sa March, meron tayo 10 first aid cases. Isasama ba natin yan? Disabling injury ba yan? Hindi rin po, no? Again,
it is again considered as a non-disabling injury. Okay? Ngayon, pagdating ng April, 2 fatalities. So, alam niyo naman, death is considered as a disabling injury. So far, meron na po tayong 2 na disabling injury. Okay? Tingnan natin, baka meron pa. For May, nakalagay po, no, isang worker, no, nawala yung kanyang pandinig, both ears. So, disabling ba yun o hindi? Kung babalikan po natin yung mga definitions kanina, loss of hearing of both ears is considered as a permanent injury. Okay, so meaning disabling din siya. Okay? So permanent partial, no, disability. So disabling siya. So dadagdagan na natin. So far, 3 na yung nakukuha nating disabling injury. No, pagdating po ng June, ano sinabi? May isang worker daw po na naputulan ng braso. Any point above the ankle and below the elbow, no? Ngayon, very obvious po, this is a case of permanent partial disability. So, disabling injury na naman po. So, ilan na? Meron na tayong 4. Okay, tuloy natin. July, August, I think napaka-clear po, no? Walang recorded na injury or illness. So, wala po dyan. Pagdating po ng September, may isa na naman tayong death. So, that would be another disabling injury. So, 5 na. So far, no? Ngayon, meron pa isa sa September. Huwag niyong, makaligtaan. Meron pa sa baba. 1 worker injured between ankle and knee. So, usually po, leg injury yan. So, that is again a case of permanent partial disability. So, pang-6 na po. Okay? So, far, 6 na. Tingnan natin, meron pa ba? October. Ano sabi sa October? 3 first aid cases, which is, alam naman natin, non-disabling injury. Okay? And November, December, sinabi po dyan sa given natin, wala na naman pong case ng injury or illnesses. Okay? So far, ang total disabling injury na nakuha po natin based sa given is 6. Okay? So, yan na po. Papasok natin yan sa formula, yung 6. Okay? So, 6 times 1 million all over the total employee hour exposure. Kaya dito tanong, paano mo ngayon kukunin dyan sa given yung total employee hour exposure? No? Alam niyo naman, ibig sabihin yan, di ba? Ilang oras nagtrabaho lahat ng empleyado. No? Yun ang ibig sabihin yan. Ilang oras mo silang trabaho lahat. So, we can again consider yung tinatawag na estimated value. So, sa given po, no, sinabi na lang, inassume na lang natin na lahat ng empleyado, 320 days nagtrabaho buong taon and 10 hours kada araw sila nagtrabaho. Inassume na lang natin na pare-pareho yun. So, ngayon, no, paano natin makukuha? Ganito na lang po. So, yung 320 days per year, ita-times na lang po natin sa 10 hours a day. Ang makukuha nyo pong sagot dyan is number of hours per year. Eh, di ba yung kailangan natin? Ilang oras nagtrabaho sa isang taon. So again, pag tinimes yung 320 times 10, ang magiging value niyan, hours per year. Oras sa isang taon na trinabaho ng isang empleyado. Eh, di ba ang kailangan natin oras nilang lahat? So, paano natin makukuha? Ita-times po natin sa number of manpower, which is 950 workers. Sir, eh di ba hindi naman pare-pareho ng oras yan? Meron dyan mag-undertime, mag-overtime, may mag-half day, may absent. Again, in-estimate na lang po natin. In-assume na lang natin na pare-pareho sila. Okay? So again, that would be 320 times 10 times 950. So, ipasok po natin siya ngayon dun sa formula. So, substituting all values and using your calculator. Calculator na lang po yan. The frequency rate would be 1.97. So, anong ibig sabihin nung nakuha nating value? Ibig sabihin po ng frequency rate, kung ganyan po ang data natin from January to December, ganyan pa rin. Expect nyo na po na meron kayong at least 2. Kasi ra-round up mo, number ng tao yan 1.97, di ba? At least 2 disabling injury kada 1,000,000 oras ng trabaho. Okay, so nakuha na natin yung frequency rate. Kunin naman natin yan yung severity rate, no? Ngayon, kung mapapansin nyo po sa formula ng severity rate, total days lost times 1 million over the total employee hour of exposure. Kung mapapansin nyo, kung ikukumpara natin kanina sa formula natin ng frequency rate, ang papalitan lang natin is yung unang item. Kasi pareho lang sila na times 1 million all over total employee hour of exposure, meaning hindi na natin gagalawin yun. So, ang kailangan na lang natin makompute, total days lost, tapos ipapasok natin sa formula, gamitin ng calculator, yun na po ang severity rate. So, medyo mas madali, di ba? Lalo kung nagawa mo na yung frequency rate.
Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng total days lost? Pag sinabing total days lost, yan po yung bilang ng araw na hindi po kayang makabalik sa trabaho or hindi kayang mag-function, no, ng maayos, no, ng isang empleyado, okay, dahil sa kanyang injury. Okay, but remember, for temporary total disability, pwede nating makompute yung number of absences, but for death, permanent total and permanent partial, kailangan nating i-consider yung scheduled charges pagdating po dyan. Okay? So, tingnan natin. Punta natin. Naalala niyo sa given kanina, meron tayong 6 disabling injury. No? So, yun yung hahanapan natin ng days lost. Ngayon, no? Kung mapapansin niyo po, no? Meron tayong 3 fatalities kanina. Okay? Out of the 6 disabling injury, 3 ron is death. Okay? So, now, considering our reference, which is the OSH Standards Book, nakalagay po dyan na ang charges, okay, pagdating po sa death, shall be equivalent to 6,000. Okay? So, meaning, yung 3 disabling injury, i-times kagad natin sa 6,000. Ano naman ang susunod? Next disabling injury na i-consider naman natin is yung worker na nawalan, no, loss of hearing, okay, for both ears. Anong classification naman yan, no, ng disabling injury? Yan po ay isang permanent partial disability. Ngayon, ano ang sinasabi ulit ng ating OSH standards pagdating po dyan? Permanent partial disability, yung charges niya po, no, we have to consider, puntahan po natin yung table 6. Okay, ngayon, pagdating po sa table 6, makikita po natin, no, na the charges, no, for loss of both hearing, no, is equivalent to 3,000. So, ngayon, doon natin i-consider po yung tao na nawalan ng pandinig, both ears, okay? Tingnan natin anong nakalagay. So, ita-times natin siya, 1, kasi isa lang siya, times 3,000 as per table 6. So, ngayon, no, another disabling injury. Panglima po, yung pong isang tao, no, na naputulan po ng braso, any point above the ankle and below the elbow. Ngayon, this is another case of permanent partial disability. So, anong gagawin? Punta ulit tayo sa table 6 ng ating OSH standards, no? Ano ba ang sinasabi doon? Ang charges po, no, sa ganun pong klase ng permanent partial injury is 3,600. So, yun po, i-multiply natin yung isang tao na yon, okay? I-multiply natin siya sa 3,600. Pasok ulit natin sa formula. And last, okay? Yung pang-anim na disabling injury natin, okay? Anong injury niya? Leg injury, no? Any point above the ankle and below the knee. Okay, so doon siya nagkaroon ng disabling injury. And it is another case of permanent partial disability. Balik na naman tayo sa table 6. Okay? So, ano sinasabi sa table 6? Okay? Ang magiging scheduled charges niya is 300. So, yung isang tao na nagkaroon ng leg injury doon sa part na yon, ita-times natin siya sa 300. Now, upon getting all those charges, okay, tingnan na po natin, ito na po ngayon ang kalalabasan ng formula po natin. Okay? So, pansinin nyo po, parehong-pareho lang. Pinalitan lang natin yung disabling injury. Kanina sa frequency rate, tinanggal lang natin yon, pinalitan lang natin ng total days loss. Medyo mas naging komplikado lang, no, because of the scenarios. Pero kung titingnan yung formula, ita-times mo pa rin sa 1 million, mag-divide mo pa rin sa total employee hours of exposure. Okay? So ngayon, upon using our calculator, the final answer, the severity rate would be 8,190.79. Or simply, no, i-expect nyo na po, pag ganyan po karami, ganyan po ang data ninyo for whole year. Okay? Expect nyo na po na meron kayong 8,191, ni-round up ko na lang po, total days loss or total absences para sa lahat ng empleyado for every 1 million man-hours or oras ng trabaho. Okay, so again, sana po nagustuhan po ninyo itong pinag-usapan natin kanina, the frequency rate and severity rate. Please, huwag nyo namang kalimutan po, no, na mag-subscribe and mag-like, mag-share, mag-follow po
dito sa ating YouTube channel para po updated kayo tuwing may in-upload po tayong bagong video. Comment nyo na lang din po yung inyong name, okay, company or location para ma-shoutout ko naman po kayo sa ating susunod na video. So with that, again, ako po ulit si Reg Pasto. Salamat po ulit, And sa pagsuporta, okay, dito po sa ating mga video, sana po may nagdagdag akong kahit papaano ulit konting kaalaman para po sa ating mga safety officers, okay? So again, manatiling ligtas, alamin, pag-aralan, makipagpintuhan. Salamat po.